So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Okay, so hello po no, kay ako si Maria Lu. Hello po no. Danny Reynado, hello po no. So ngayon mga kababayan, no, ang yabang po ni Bato. So, sabi nga po ni Bato de la Rosa, no, napikon na naman po siya. No, actually, pag pinag-uusapan po talaga, yung ICC, si Bato po, ang bilis niya po mapikon. Especially ngayon mga kababayan, pag si Bersamin pa po nagsalita, di ba? Sabi ni Bersamin, di ba, kapag dumating na raw po yung arrest warrant ni Bato, uulihin daw po si Bato. Isipin niyo kasi kung ako lang magsasalita, kaya kayo lang magsasalita, na si Bato ulihin na, parang wala lang, di ba? Pero pag si Bersamin po kasi nagsalita, na hulihin na si Bato, matakot ka na. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, no? Binabaliwala niyo po yung sinasabi ni Bersamin, samantalang sinabi din po ni Bersamin po yan dati kay Digong. Di ba? Tandaan niyo, di ba, sabi ni Bersamin din po dati kay Digong, na kapag dumating po yung Interpol, uhulihin po si pag dumating daw po yung arrest warrant, uhulihin si Digong. Anong ginawa ng mga Duterte fanatics? Tumawa. Pero pinagtawanan nilang po si Bersamin nun. Oh, ngayon, nangyayari naman po ulit ngayon. Sabi nga po ni Bersamin, kapag dumating daw po yung arrest warrant ni Bato, huliin daw po si Bato. Anong ginawa ni Bato? Wala lang. Sige, wala lang. O tapos pag hinuli, mag-iiyakan na naman kayo. Alam nyo, nakakatawa pa dito, sabi pa nga ni Bato, na wag naman daw sanang gawin po ng administrasyon na to, na ulitin yung same mistakes na ginawa daw po nila kay Digong. Actually, mga kababayan, isa po sa pinakamalaking achievement po ni PBBM, ang ipa-aresto nga po si Digong. Totoo po yun. Hindi po siya yung malaking pagkakamali. Isa po itong malaking achievement. Bobo ka talaga, Bato. Basta Bato po talaga, ano yan, ginagawa niya kasing utak yung Bato. Hindi niya na pinangalan, sinabuhay niya pa. Oh, sabi niya dito, no, Bersamin, Bato, posibleng arestuin kung sakaling mabas ang ICC warrant. Oh. So ngayon, Bato, pag may ICC warrant na, hulihin ka. Ganun lang yun. Oh. Sabi dito, inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring arestuin si Senator Bato de la Rosa kung sakaling maglabas ng warrant ang International Criminal Court kaugnay sa madugong war on drugs ng nakarang administrasyon. Yan ha. Si Bersamin na may sabi niyan ha. Oh. Sinabi ni Bersamin kay Kyodo News na si De La Rosa ay tatanggap ng kaparehong pagtrato na katulad ng ginawa ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte na inaresto sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa. Ano kaya itsura ni Bato pag hinuli to? Malamang iiyak to. Iyakin pa naman yan. Ay, nako, Bato. Okay. Oh, sa ngayon, si Duterte ay nakakulong sa dahig. Oh, alam na natin yan, di ba? So, ito, may video dito from from News 5. Ito, reaksyonan natin to. Come on, Mr. Trillanes, make money! Let's get it on! Mr. Trillanes, make money! Bisaya. Okay na. Magsama kayo ni Bisdak. Tangina mo, Bisdak! Nung maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief nung panahon ng drug war. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Giit niya, tila nililihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Isa pa itong tanga no? Isa pa itong tanga Peke nga yung dokumento So sabi nga ni Bato, bakit daw inuungkat daw po yung ICC regarding daw po sa kanya. So nililis lang daw po na palasyo yung issue about kay First Lady Liza Marcos. Peke nga yung dokumento, baka nang ina ka pala tanga-tanga ka rin, isa ka pa Isa ka pang tanga Alam niyo, tanga yun no? Peke na yung dokumento, pipilit mo pa. Kasi dapat nga ngayon, kung logic lang pag-uusapan ba to, di ba?
Obvious naman po na peke po yung dokumento kasi po wala pang butas ng puncher. Di ba? Hanggang ganun po yung utak mo, di ba? Basta may butas ng puncher, legit. Oh, may butas ba ng puncher yun? Wala. Bobo ka talaga ba to? Ang sarap mong sabihin, buong maghapon, bobo ka ba to? Walang yung peke nga yung dokumento, tulitin mo pa. Bobo. Dapat nangalo mo, hindi bato, dapat bobo. O erekta na natin, dapat ang tawag niya, Bobo de la Rosa. Bato-bato ka pa nilalaman, bobo ka. Bobo ka! Ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hindi mo pala alam eh, hindi mo pala alam. Tapos ginagamit mo. Bobo ka pala talaga eh. Kabobo. Pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiru ding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant, saka na lang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto lang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do it. Yan, sa'yo, ayaw kitang marinig. Ayaw kitang marinig, ayaw kitang makita, ayaw kitang maamoy. Tang ina mo, bobo mo. Walang yun to, no? So ngayon, wait lang. So ngayon mga kababayan, tinan nyo to, no? Yan. So ito merong ano ito, merong complete na ano ito, merong complete na kompletong audio dito si Bato. So pakinggan natin to. Mas maganda pakinggan tong buo eh. Tignan nyo to ah. Pero sir, Sir, dun sa statement ni Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, bibigyan daw po kayo ng same treatment na binigay like po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. If they want to make another mistake, yung ginawa Hindi nga mali yun. Alam nyo ko nung mali, yung pumatay ka ng kapwa mo Pilipino, ayun ang mali. Alam nyo ko nung mali, yung hindi nabigyan ng hustisya yung mga tao po na yun. Anong mali? Anong mistake? Ang pinakamalaking mistake po sa Pilipinas, naging presidente po ay isang mamamatay tao. Oh, kaya nga sabi ko nga mga kababayan, hindi nyo ba napansin? Kung sino-sino po yung mga what you call this, ang hinanapan ng hustisya ngayon sa panahon ni PBBM, puro malalaking tao. 'Di ba? O si Atong Ang, si Presidente Digong, o ngayon si Bato. 'Di ba si Kibuloy? Puro malalaking tao po yung mga inaresto ngayon. Mga lumabag po sa batas. Hindi po katulad dati no panahon nga po ni Digong, ang mga pinapatay, mga mahihirap. Tignan nyo naman. Alam nyo kung ba't mahihirap mga kababayan? Yung pinapatay po ni Digong para hindi po makapagreklamo. Sobrang basic nun. Oh, for example kasi, di ba? O patayan, war on drugs. O pumatay kayo pumatay kayo ng tao. O pag mahirap po kasi yung pinapatay nila, hindi po makapagreklamo yan. Pero pag middle class mga kababayan, at least po kasi pag middle class po kasi, alam po ni Digong, pag middle class po yung biniktima nila ng war on drugs, sigurado po may mga kaibigang pulis yan. May mga kamag-anak na pulis. May mga kamag-anak na sundalo yan. O baka meron pang kamag-anak na abogado yan. O baka pumalag. Di ba? Hindi po kasi katulad kapag sa mga mahihirap na nating kababayan, wala talagang palagyan. Kaya nga ngayon, ang target talaga ng war on drugs ni Digong, mga mahihirap. Oh. So, anong pagkakaiba ng buhay ni Bato sa buhay po ng ibang mga tao na namatay noon? Wala rin. Para-paras lang po tayong tao. Para-paras lang po tayong tao. Isa lang po buhay natin. O, kaya huwag ka mag-feeling special dyan, Bato. Batukan kita. Batukan kita, Bato eh. Pangulong Duterte, napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Sir, sa intel nyo, wala pa kayo natatanggap na
mga information na meron na ulit na inilabas na warrant of arrest? Malapit na yung hearing kay PRID. Ewan ko mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit Ayan na, so hindi niya masagot yung intel. No, hindi niya masagot yung intel, mga kababayan. Kasi tandaan niyo mga streetwise, na nahuli po si Digong, no? Sumabit din po yung intel ni Digong. O, di ba? Sumabit din po yung intelligence ni Digong. Kasi po kung tama po yung naging intel po ni Digong, hindi po dapat siya maaresto. Malamang hindi po siya umuwi ng Pilipinas. Baka na nagtago na sa ibang bansa po yan. So, sumabit din po yung intelligence ni Digong. So, ngayon, tinatanong, ang kulit ng reporter no? Tinatanong ngayon si Bato kung hindi pa ba nakikita ng intel ninyo na baka mayroon ka ng arrest warrant? Walang kwenta yung intel ni Bato. Yung intel nga ni Digong, nahuli siya dun eh. Intel pa kayo ni Bato? Diba? Walang intel dito. Wala yan. na issues na pinupukol sa Malacanang ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about ICC and the Senator para to divert the issue. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na, rehashed issue, ay kung nila yung i-recycle nila para lang to divert the people. Anong old issue? Alam niyo mga kababayan, bobo rin talaga to no? Hindi niya alam ibig sabihin ng old issue. Alam niyo ibig sabihin ng old issue mga streetwise? Yung old issue mga kababayan, kahit sabihin na nga po natin na yung issue po 10 taon na, hanggat hindi po settled po yan, hindi po yan old issue. Nakuha niyo yung point ko? Di ba? O for example, ano ba for example dito? For example, Kuratong Baliling ni Lacson. Pag yung Kuratong Baliling mga kababayan, in-issue mo pa ngayon, old issue na po yun. Kasi po, meron na pong court decision yun na wala pong kinalaman si Ping Lacson sa Kuratong Baliling. O for example, di ba? Parang ganun, di ba? So, kay Bato naman mga kababayan, hindi po siya old issue kasi hindi pa po tapos yung kaso. Old issue ka dyan, bobo ka talaga. Bobo ka ba to? Bobo ka talaga. Old issue. O magiging old issue lang yan mga kababayan pag nagkaroon na po ng hustisya o pag natapos na po yung kaso. Yun, old issue na po yun. O di ba? Walang yan to old issue. Makagawa ka lang ng sagot old issue. Tama, di ba? Tama, di ba? Hindi nyo pwede sabing old issue yan kung yung kaso ongoing pa. Kahit po nangyari po yan 2016 pa. Gago pala to eh. Abnormal. Normal para sa'yo. Bobo sumagot. Old issue. Attention yan. Ayan pag may closure na, nakita nyo? Yan maganda, di ba? Pag may closure, old issue na po yun. O parang di ba? Ganun, at least you get my point, di ba? Nang mahilig na lang gawin. Sir, bakit tingin nyo may katotohanan po ba yung kinasasangkutan ni First Lady Lisa Marcos? I don't know. I don't know. I'm not privy to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police Department. Pero tingin nyo, sir, pagtatakip lang ito doon sa... Okay na yan. Walang kuya. Paano yung WPS? World issue. World issue. So ngayon mga kababayan, tinan nyo to. Okay. So ngayon mga ka-streetwise, by the way, ang palusot ngayon ng mga nilabato ngayon, wala daw po yung jurisdiction daw po yung ICC sa Pilipinas. Ayan daw po yung ayun ang sabi ni Bato at saka ng iba pong mga Duterte Bobo fanatics, no? By the way, mababasa naman to natin to dito Tandaan nyo ito po, galing po itong ICC. Ito po, pinirmahan po natin ito bago po tayo sumali noong 2011. Diba? The Philippine State Party to the Rome Statute since November 1, 2011 deposited a written notification of withdrawal from the statute on March 17, 2018.
No? Alam niyo na to eh. Well, the Philippines withdrawn from the statute took effect on March 17, 2019. The court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the territory of the Philippines where it was state party from November 1, 2011 up to the including 16 March 2019. Ngayon mga babayan, yung sinasabi nga po nila Amy Marcos, sila Bato, na tanga-tanga, na wala daw po jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, meron po. 'Di ba? Base po 'yun sa ICC mismo na pinirmahan po natin bago po tayo sumali noong 2011. So, ang jurisdiction po ng ICC sa Pilipinas from 2011 hanggang 2019. Bato, ang tanga-tanga mo. 'Di ba? Napakasimpleng bagay lang, English na nga 'to, di mo pa maintindihan. Oh, baka pag Chinese baka maintindihan mo na. Sabi dito, actually mga kababayan, malinaw naman po mga streetwise, na kaya po talaga umalis si Digong sa ICC noon para lang po talaga makatakas po sa kaso. 'Di ba? At ang hindi ko po talaga makuha ang point dito, bakit itong mga bobong mga DDS galit na galit kay PBBM, kay President Marcos, bakit dapat silang magalit dito kay Trillanes? Si Trillanes po nagpa-aresto dyan, si Trillanes po yung nagkaso. Bakit kay PBBM kayo galit? Mga tanga talaga kayo. 'Di ba? You are barking on the wrong bobo. Parang ganun. Sabi dito, while the relevant crimes appear to have continued after this date, Pre-Trial Chamber 1 noted that alleged crime identified in the Article 15 requests were limited those during the period when the Philippines was state party to the statute and restricted the authorized investigation to the period. So, malinaw mga kababayan. Base po yan sa ICC, sa dahig na pinirmahan po natin noong 2011. So, magagamit po yan sa Pilipinas para nga po dun sa usapin ng jurisdiction. At bukod dyan mga kababayan, meron po tayong andito, Supreme Court decision. Predilecto po ito. Oh, GR number 238875. Oh. Ito So paano naman sabing walang jurisdiction mga kababayan ang ICC sa Pilipinas kung mismo ang Supreme Court mismo may sabi, no, nagbigay po ng opinion na meron. Ayan, nakalagay yun dito. Oh. Tandaan nyo GR number 238875. Withdrawing from the statute, sabi ng Supreme Court to withdrawing from the statute does not discharge the party, the state party from obligation it thus incurred as a member. A state shall not be discharged by the reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a state party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any corporation with the court in the connection of criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had the duty to cooperate which the commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. O sabi ng Supreme Court yan. So English po yan. So sa Tagalog nito mga kababayan, ibig sabihin nito, buwa ka ng inakabato, itindihin mo to, tanga-tanga mo. Ang linaw-linaw dito, na sinabi nga po ng Supreme Court na kahit tayo po ay nag-withdraw na, mayroon pa po tayong jurisdiction sa ICC from na tayo po ay naging member nito from 2011 to 2019. Bobo, men. Diyos ko. So, yun mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa bagong palusot na naman, di ba to? Kayo ba, naniniwala ba kayo? No, na si Bato maaresto? Na kayo ba, dyan sa 774 na nanonood, kayo ba naniniwala ba kayo na maaresto si Bato eventually? Tandaan po natin na meron pong balibalita na posible pong lumabas po yung arrest warrant after pa po ng trial ni Digong sa September 23. Yan. So kayo ba, maawa ba kayo sa kanya? Kung maawa, mamatay tao yan eh. Kaya nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan pa share po ng video po na to. Okay. So, last topic tayo, no? Ito yung pinaka-thumbnail natin.